Okay. Dun sa situation number 2, no? So sabi the beam in the figure is fabricated by attaching a channel to a wide flange with 15 millimeter diameter rivets. The maximum shear force in the beam is 65 kilonewton. You're given the following properties of the channel and the wide flange. So number 4, find the allowable spacing of rivets if the working stress for a rivet is 100 megapascal in shear. And then number 5, what is the corresponding maximum bearing stress exerted by the rivets? And then lastly, if the rivets are spaced 100 millimeters on center, calculate the resulting bearing stress in the members connected. Okay, so actually, itong problem na to is strength of materials lang na hindi siya steel design. Pinapa-analyze lang actually yung rivets, no? So dito, we have to recall that the spacing of rivets, no, is equal to Ri over BQ, okay? Where R is the capacity of the strength of the rivets, no, that will be in force, no, kilonewton yan o di kaya newton. Tapos yung I is yung moment of inertia ng section, yung V is yung applied na shear force. So dito, ito na yon. Okay, so and then Q is the statical moment of area above the rivet, no, from the neutral axis. So first of all, let's define yung R. No, yung R kasi ang binigay kasi sa atin dito is yung strength ng rivet sa shear na naka megapascal. So that would be 100 megapascal. Okay, so ibig sabihin that is just force nung rivet divided by area ng rivet, which is pi over 4 times ang diameter ng rivet is 15. Okay, so dito mako-compute natin yung capacity ng rivet. So that gives us 100 times pi over 4 times 15 squared. So this will be in newtons. So 176 points, sorry, 17 point, 17.67 kilonewtons. Okay, so yun yung capacity ng isang rivet, no? And then I. So let's calculate for I. Yung I naman is yung moment of inertia nitong section na to. Um, may binigay dito na moment of inertia pero ng channel tsaka ng ano lang yan, ng wide flange. So kukunin muna natin yung location ng centroid. So yung centroid ng channel according to the problem is at distance x, no? Which is ito, 13.8. Tapos syempre yung centroid ng wide flange is nasa gitna niya. Pero i-measure na lang natin from the top. Okay, so from the top, we have here thickness ng web nung channel, which is 5.3. Store natin to. So thickness ng web, which is 5.3 plus overall depth divided by 2. So ang overall depth ng wide flange is 251. So that gives us 130.8. Okay? And then, hanapin natin yung location ng centroid ng built-up section. Tawagin na lang natin to na Y-bar. Okay? And we can calculate that by Varignon's theorem. So, Varignon's theorem, we have yung area nung wide flange that is 2270 times yung location niya from the top, which is 130.8 plus yung area ng channel, which is 1850 times yung x ng channel, which is 13.8, divided by total area. Total area is 1850 plus 2270. Okay, so that's 78.26. So store natin sa y. 78.26.
So, ngayon, kaya ko sinolve yun is para makompute naman natin yung moment of inertia. Kailangan kasi natin ito eh. Okay, so moment of inertia tayo. So, ito, sulat ko sa neutral axis. So, yung wide flange, ang moment of inertia niya sa local centroid niya ay ito, which is 22.4 times 10 to the 6 plus AD squared or yung area niya, 2270 times yung distance na to. Distance sa pagitan ng neutral axis at ng local centroid. So, which is ano lang, difference lang yan ito. Squared. Okay? Plus, yung local centroid naman ni channel, ito, so 0.405 times 10 to the 6 plus yung area ni channel is 1850 times ang distance naman ng neutral axis sa local centroid niya ay ito, which is difference lang ulit ng y bar at ng 13.8 squared. Ayan. So, yun yung moment of inertia natin combined. So, 22.4 times 10 to the 6 plus 2270 times 130.8 minus y bar squared plus 0.405 10 times 10 to the 6 plus 1850 times y bar minus 13.8 squared. Okay, so ito yun. Store natin sa M. So this is 36.758 times 10 to the 6. Okay, so meron tayong I. So last Q na lang, no? So to calculate for Q, di ba sabi ko yan yung statical moment of area above the rivets. So, ibig sabihin, kung ito yung neutral axis natin, okay? So, kaya ganun, kasi di ba nandito yung rivet natin. Okay, bali, ang mangyayari kasi, parang itong ano na to, itong channel na to, itong channel na to ay dudulas sa ibabaw nung wide flange. And para mapigilan yung pagdulas niya, kasi pag nag-bend yan, dudulas to forward eh. Kasi ito naman, parang, kumbaga, parang magkikiskisan sila. So, ang pipigil nun, ito. Okay, so ano ba yung ano yung kumbaga ano yung moment na kailangan niyang i-resist, no? Yun yung cue. So bali yung moment netong channel na kailangan niyang i-resist. So ibig sabihin yung moment na is yung moment area niya from the neutral axis. Bali ito. Bali parang ito yung area, tapos ito yung moment arm. No, 'di ba kanina ano to, 13.8. Okay, tapos ito yung Y bar na 78.25. Okay, so ang moment arm natin bali ito. Okay? So our Q would be equal to yung area ng channel, which is 1850 times yung moment arm natin na Y bar minus 13.8. So our Q would be equal to, so that's the value. So 119,257.65 millimeter cube. Na ito millimeter to the fourth. Okay, so store ulit natin to sa ano naman, E. Okay, so yan. So I think that's it, no? Ito yung ano, no, R. Okay, na kilonewton. Okay, so therefore our spacing would be R na naka kilonewton, gawin natin newton, times I over V. Ang V natin is 65,000 para maging newton. Tapos yung Q natin is ilagay ko sa E.
Okay? Pero don't forget, itong R kasi na to is capacity ng isang rivet. Pansinin nyo na ang kumukontra dun sa pagdulas nito forward is dalawa sila. No? So kaya itong R natin, ito times 2. Okay? And that gives us the spacing. No? 167.59. Okay? So yan yung maximum spacing. Kumbaga yan yung limit. So ibig sabihin, hindi tayo pwedeng lumagpas dyan. So that's why ang sagot dito is yung next smaller spacing sa choices, which is letter B. Okay? And then, what is the corresponding maximum bearing stress exerted by the rivet? So pinapahanap naman yung bearing stress. So this is for number 5. So para sa bearing stress, simple lang yan. Bali, kapag tinignan kasi natin yung channel, kunwari yung channel, no? So, nandito yung wide flange. Yan, so nandito yung rivets, no? Ay, so nandito yung rivets. Okay, so di ba ang mangyayari, di ba ang mangyayari, so marami yan actually. Pero per ano lang, per layer lang yung analysis natin. So di ba ang mangyayari, etong ano na to, etong rivet na to, magkakaroon ng reaction or force dito. Okay, tapos yung force na yon, we will assume na equivalent siya sa R. Kung ano yung capacity niya. Okay, so ano mangyayari? Mangyayari, para lang siyang bolted connection na yung top view niyan, parang ganito yung mangyayari. So ito yung butas, so ito yung rivet. Ba? So babanggain niya yung butas ng value na R. Okay, so ibig sabihin, kapag tinignan natin yan sa front view, ito, makikita natin is ganito siya. So bali, ito yung ano, ito yung butas na yun. Okay, at yung butas na yun is just, yung projected is just rectangular. No? So ito lumalabas, thickness lang ng web ng flange. Tapos ito lumalabas is diameter lang naman ng rivet. Okay? So hindi diameter ng butas ha, diameter ng rivet. Kasi alam natin na mas malaki yung butas dito kaysa doon sa mismong rivet. Kaya lang, ang contact area lang naman, syempre, is kung ano yung diameter ng rivet. Okay? Ganun kapag bearing, no? Anyway, for number 5, the bearing stress will be equal to the reaction R divided by the diameter of the rivet times the thickness of the web um, of the channel. Okay? Actually, dapat i-compare natin, no? Actually, dalawa yan, no? Dapat i-compare mo yung magiging contact niya dun sa channel tsaka dun sa wide flange. Kasi meron pa tayong wide flange sa ilalim. Eh. So, meron din dito. So, iba rin to, no? So, ito naman, thickness ng flange ng channel. I mean, ng wide flange. Ito ng channel. Okay? So, actually, dalawa yan. Or, thickness ng flange ng wide flange. Ito naman ang channel. Okay? So, pipili natin dyan is kung sino yung mas malaki kasi tinatanong niya what is the maximum bearing stress. Okay? Kasi di ba babangga rin naman to dun sa ilalim dito sa ano, dito sa flange ng channel. So pero pag tinignan mo kasi yung magnitude or value ng web ng channel 5.3 tapos yung thickness naman ng flange ng web 5.3 din. Kaya it turns out na parehas lang. Okay? Kaya ano, kaya um kahit na ano kahit na alin na lang dun sa dalawa ang pipiliin natin. Okay?
So, parehas lang kasing lalabas. So, therefore, we will have yung R natin kanina, ito yung 17.67 over, yung diameter niyan, di ba 15? 15 na, 15. Tapos yung thickness na 5.3. So, that gives us 222.28 megapascals. Okay, so ang pipiliin dito, syempre, yung larger, no? Kung halimbawang chinek mo parehas, kaya lang, again, parehas lang kasi sila ng thickness. Kaya lalabas lang, parehas lang to. Okay? So, that's why dito ang sagot ay letter C. And another point I want to make, hindi ito times 2 ha, kasi baka isipin nyo, oh sir, dalawa yung ano dalawa to Hindi na, kasi yung R natin is per bolt na yan, per rivet na yan. Kaya yung computation lang natin dito is yung per contact area. Okay? And then lastly, if the rivets are spaced 100 on centers, calculate the resulting bearing stress. Anong pinagkaiba nito dun sa number 5? Sa number 5, ang ina-expect natin is ma-maximize yung R nung mga rivets. Pero dito kung mapapansin, ang spacing ginawang 100, no? Pinaliit yung spacing. Kumbaga mas pinaliit ito. Ito kasing spacing na to, ito yung kumbaga maximum na pwede. Kapag maximum kasi itong spacing na to, maximum din yung R na reaction ng rivets. Pero kapag niliitan ko to, liliit din yung R, no? So as you can see in the formula, directly proportional sila. So that's why dito, kaya ang mangyayari sa numbers is mag-iiba yung bearing stress kasi nung nag-iba ang spacing, mag-iiba na rin yung R. And actually dito, i-recalculate lang natin sa number 6 yung R. Okay? So for number 6, kapag ang spacing daw ay 100, so syempre kumpitin natin yung R. So from the formula S is equal to Ri over VQ, we can solve for R to be equal to SVQ over I. Tama, no? Cross multiply tapos divided by I. So yung corresponding R would be 100, yung spacing. Yung V, 65,000. Baba. Ayan, 65,000. Yung Q, nilagay ko to kanina sa E. Tapos over M. Okay, so this is going to be our R, no? So magiging ano yan, 21.088 kilonewtons. Tama ba? Hindi, mali. Yung E ko, ito yung Q, no? M, moment of inertia. E, which is Q, tapos M, moment of inertia. Tama naman. Okay, so yung R na lalabas is 21. Yan natin, no? So, okay, may kulang, sorry. Oo nga pala, dalawa nga pala yung R natin sa per layer. Kasi kaya ako nagtataka kasi mas malaki pa siya dun sa dun sa maximum na R. So makalimutan natin na ano pala to, dalawa pala. Okay, kaya dito dapat meron tayong 2R. Okay, kaya dito merong over 2. Okay? So dapat ano lang 10,544 or around 10.54 kilonewton. Okay? So, yan yung magiging R natin. So, as you can see, mas maliit siya dun sa maximum. Kasi mas nilapit mo yung spacing ng mga rivets. Ang ending, hindi masyadong stress yung mga rivets. Di ba? Ganun yung nangyayari. So, anyway, pag galing dito,
we will just repeat this. Ito pa rin yun. So the bearing stress will become 10.54 thousand over, again, 15 times 5.3. So answer over 15 times 5.3. And this gives us 132.63 millimeter, megapascals. Okay, so dito sa number 6, ang sagot is 132. Okay, so kuha nyo ba yun?